Hello! Magandang hapon sa ating lahat. Nandito naman ang pangkat ng inklinasyon para magdala sa atin ng mahalagang pag-uusapan. Siyempre, no, kasama ko dito si Ma'am Celia, si Teacher Aisel, si Ina, si JM, si Franz, at ang iba pang kasapi ng inklinasyon. Di ba, Ma'am Celia, nung nakaraang linggo, sobrang busy no, ng iba't ibang dako sa Pilipinas dahil no, ipinagdiwang ang piyesta ni Senyor Santo Niño, di ba? Mula Umuwi ka ba sa Cebu, inyo? Sa Iloilo? nandito na po, Ma'am Cel, sa Manila, mula Cebu, sa Kalibo, no, ati-atihan sa amin sa Iloilo ang ginagyang. At siyempre, meron pang iba niyan, merong sa Cadiz, meron pa sa Tondo. Pero mga kainkunasyon, napakalaga ang pag-usapan natin ngayon kasama ang isang eksperto, no? Galing sa Social Watch Philippines. Pero Ma'am Celia, bago mo siya introduce, think mo ba na may nakuha mga medalya ang team ng mga para games natin sa Pilipinas? Oh yes! Didiscuss namin yan sa susunod nating inklinasyon. Okay. So, pero ngayon, ano natin sila, Ma'am Cel, no? Bigyan natin sila ng parangal. Kasi, no, nitong sa 30 para games, no, pang-apat ang Pilipinas, Ma'am Celia. Oo, So, galing! nag-garner tayo ng 134 total na medalya. Merong 46 na gold, 37 na silver, at 52 na bronze. Sabi daw, no, mula sa Facebook page ng ito daw yung parang first time na nagiging no, pang-apat ang Pilipinas no, sa 30 ASEAN para games. No? So yan Galing, ang no? pinapakita Galing. sa ating mga tali, no, Ma'am Celia. Galing! Oo. So, ang ano daw, yung may pinakamaraming nakuha ng medalya, no, ang laro sa chess, sa athletics, at sa swimming. No? At siguro, paghahandaan na no, ng Pilipinas, ng ating mga atletang may kapansanan, no, kasi ang sa next no, na Parag Games ay gaganapin no, sa Malaysia sa 2027. No, Ma'am Sal, no, ito ang major milestone, no, mixed veterans in young, iba-iba daw, no, may mga bagong talent, no. May Ma'am Sal, may nasa grupo ninyo, may mga visually impaired athletes, no. Okay. At ito ata yung Ma'am Sal, ang pinakamaraming merong contingent, 300 plus. No? Oo, Ang malaki. contingent Oo, natin. very big. Ba't nawala? Nawala kaya ata, no? Napakarami, no? Kaya nga siguro, no, mas pagandaan pa natin, no, ang next na Para Games sa Malaysia sa 2027. So sa ngalan no, ng ating grupo sa inklinasyon, no, kinaka-congratulate natin ang ating mga atletang may kapansanan at ang buong delegado ng Pilipinas no, sa 12 Para Games, Ma'am Celia. Yes. Okay, so congratulations no sa lahat ng mga atletang Pilipino na may kapansanan. Okay, sige. Proceed na tayo, Ma'am Celia. Okay. Alam mo, kanina umaga nga kausap namin si Mike Barredo. Siya yung kasama ng mga atleta natin. Tuwang-tuwa nga siya kasi Si ano sinabi ni Commissioner Barredo, Ma'am Cel? Oo, tuwang-tuwa nga siya dahil ang dami nga din nilang naiuwing medalya.
Pero ang gusto niya mangyari ngayon ay paglalaban daw niya ay sana ma-increase na naman yung premyo ng ating mga nanalong atleta na kapantay nung mga non-disabled. Yung hindi, yung walang mga kapansanan, ang laki-laki ng premyo. Pero ito, I think, fraction lang yung kanilang nakukuha, no? Yun na nga, Ma'am Sel. Kita din natin next time si Commissioner Mike Oh, yes. Baredo. At isa Yes. niya sa advocacy no, ng inclusion na taasan naman no ang Oo. binibigay na insentibo sa ating mga para-athletes, Ma'am Celia. So, siyempre, nandito na ang ating panauhin, no? Ma'am Celia, introduce mo nga yung ating panauhin. Okay, yun pong ating panauhin ngayon ay si Mr. Alce Kitalig. Siya po ay Senior Gwapo, Budget Celia. Specialist. Yes, guwapo. Ng Social Watch Philippines. Yung Social Watch Philippines po kasi ay isang civil society organization na nagmo-monitor ng social development commitments ng ating gobyerno at nag-iimpluwensya ng mga policy decisions through meaningful participation ng mga citizens. At yan ang ini-encourage at tinutulungan ng Social Watch kung paano makaka-participate ang ordinaryong mga tao at mga ibang civil society organizations upang maka-impluwensya sila ng pagsasaayos ng mga budget na ito. At very timely, no? Kasi ngayon nga, ang laki ng ating mga kinakarap na issue dito sa budget. Kaya tamang-tama itong ating usapan ngayon. Si Alce po ay just watch. Sorry ha, nawala ako. Ayun. Si Alce po ay nagko-coordinate ng lahat ng mga ng mga Social Watch convened alternative budget initiatives o tinatawag nilang ABI. Ito po ay network ng civil society organizations na nagbibigay ng alternative budget proposals for social and human development. He has been involved in financing for development campaigns, budget advocacy and research and program costing work, and public investment in children. He is also a fellow of Social Watch Philippines People's Public Finance Institute since 2014. Ano ba itong Social Watch Philippines People's Public Finance Institute, Alce? Bakit parang tunog in chikito? Saan ba ito? Ma'am Celia, huwag kang mag-alala. Explain yan mamaya ni Sir Alce. Okay, sige. Mga ka-inclinasyon, lahat ng viewers natin, no, mula kay Luzon, Visayas, and Mindanao, at syempre sa international, no. Let's welcome, no, Sir Alce Kitalig. Sir Alce. Welcome, Alce! Bandang araw po sa ating lahat, no? At sa inyo pong mga tagapanood dito sa ating Inclinasyon podcast. Actually, pangalawang beses ko na po dito. Maraming salamat po muli sa muling pag-imbita sa akin. Ayan. Saka syempre, no, i-shout out natin, no, Sir Alce, yung mga kasama natin, no, sa Social Watch Philippines, no, at sa Alternative Budget Initiative, no. Sir Alce, Yes, kumusta ka tama na? Parang marami ka ating guesting sa ngayon, Opo, may nasabak lang po sa mga kasi nga budget season at nagipasa nga yung ating 2026 national budget at mahalaga syempre din no sa Social Watch ay makapagbigay din ng ating posisyon tungkol sa 2026 budget. Okay. Mga ka-inclinasyon, Ma'am Celia, di ba? I don't know, no, kasi kami ni Alce, in a way, no, we're close, no. Sir Alce, okay lang ba, no, na sabihin mo, no, kung ano ang iyong kondisyon para ma-inspire mo, no, ang ibang naman mga tao na may kapansanan at ang kanilang magulang, Sir Alce? Yes po. Kung condition ko po, actually ay mayroon akong mild cerebral palsy, no. Simula nung bata pa ako, pumupunta pa ako sa pedya o neuropedia, no. So, 'yun. Pero yung nag-manifest kasi yung seizure ko ng mga 10 years old na, no. So, medyo yung epilepsy na part ng aking condition ay later
in my age. Pero syempre nandiyan pa rin kasi yung pilad doon sa sa left hemisphere. So parang doon lang siya nag-appear that particular time. Pero yung ano ko kasi is yung kalahati ng katawan ko medyo mas mahina kaysa doon sa kaliwa, no? So mas mahina yung kanang part ng katawan. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi naman naapektuhan yung cognitive. No? So yun po ang aking kondisyon. At mga ka-inklunasyon, Ma'am Celia, di ba? Very humble to si Alce, no? Meron na naman tong Latin honors nung nag-graduate siya nung college siya. Pero hindi niya to sinasabi, no? Ano Sa ang mga kanyang close natapos? friends yan sinasabi. Opo. Ako po ay nagtapos ng political science po, Bachelor in Arts in Political Science sa University of Santo Tomas. At ngayon po UST. ay UST, yes. At ngayon po ongoing po yung masters sa Public Administration po sa UPNC PAG. Ayun. Kailan ka pa nag-join ng SWP, Alce? Matagal na po since 2010. 2010. Right after my graduation. Ito Okay. yung first work and until now. Dito naman. Okay. Going Bigyan ko strong. lang ng maiksing background, Ranil. Kasi we first worked with Social Watch Philippines around that time, mga 2011, 2012. And we Yes, were working with Alvic nga, at saka si Marivic. Si Marivic Yes. Rapisa. Mm-mm. Oo. I was with Lisa Martinez. Oo. And I think we were the first to explore yung the need to include persons with disabilities doon nga sa monitoring ng Social Watch and doon sa preparation ng budget alternatives na inihahatag nila sa iba't ibang lugar. So I think that was also almost at the same time na nakasama din natin ng INET Philippines. So we've been the coalition has been working for a long time with Social Watch Philippines. And yun yung medyo may history namin, Alce. So matagal na rin namin nakakasama yung Social Watch and alam namin kung gaano kahirap at gaano talaga kabusisi ang Social Watch sa pagtulong sa mga taong kailangang maimulat sa kahalagahan ng budget sa mga may kapansanan. Maraming pong salamat, Ma'am Celia. Sige, Opo, parang maganda siguro, no, Ma'am Celia, no? Kilalanin natin, no? Ano ba itong Social Watch? Kailan to nagsimula? Ano ba yung mga layunin, no, ng Social Watch Philippines? Alce? Opo. Pakita lang natin yung yung pangalawang slide natin. Para meron lang visual. Pero basically kasi ang Social Watch, sabanggit na nga kanina na ang Social Watch Philippines po ay organisasyon ng maraming organisasyon din, no? So network po kami ng organization kung saan ang ating ginagawa ay nagmo-monitor ng social development commitments po ng government, no? At sa Social Watch po, ang ating framework po basically diyan ay yung social development framework. So nagmula yan dun sa Millennium Development Goals, no? Hanggang ngayon, syempre, ay Sustainable Development Goals na. Tapos po, ang nangyari po sa atin dahil 1997 tayo nagsimula, ito yung sa World Social Development Summit, no, sa Copenhagen. Nung po nagsimula talaga ang Social Watch International pa noon, and later on ay nagkaroon ng dito sa Philippines. At ang ating pong ginawa na po noon ay nagmo-monitor nga tayo ng social development commitment. So mayroon tayong tinatawag na spotlight report kung tawagin, nakikita niyo po dyan. Yan po yung ginagawa nating alternative report po dun sa report na ginagawa ng government, no? Yung voluntary national report halimbawa, no, ng government pagdating po sa social development commitments nito later previously sa MDGs at ngayon sa SDGs. And nagkaroon syempre ng realization na syempre kailangan din talaga natin mas makapag influence sa ating gobyerno pagdating sa budget. Kaya nagkaroon tayo ng mga activities kung saan ay talagang talagang pinush na natin yung financing for development na framework natin. At dahil po dyan ay nanganak yan ng ABI, no, yung Alternative Budget Initiative ng Social Watch. So yun po yung sa national.
And yung pong, di ko na nailagay yung PPFI dyan, no? Pero yung People's Public Finance Institute, nandiyan naman yung logo sa kanan, yan po naman ay local. Yan naman po yung local arm naman ng Social Watch pagdating po sa public finance, participatory public finance. At syempre, binubuo po ang Alternative Budget Initiative ng maraming organisasyon, mga communities din, no? Mga POs, mga people's organizations, at mga students din no? Mula sa mga state universities and colleges po sa bansa. So yun po ang kabuuan ng Social Watch. So basically, ang ginagawa natin talaga ay ano po tayo po ay nag-lobby or nag-advocate ng increased budget allocation po para sa social development. At syempre po, ginagamit natin syempre yung yung strategy ng research, no? Syempre ng mobilization po, no, pagdating po sa ating mga kasama po, no, sa ating sector. At syempre, inilalabi po natin yung ating at tinatawag nating alternative budget proposal sa Orange Book sa ating mga legislators at sa mga executive agencies din po natin. So yun po yung ating ginagawa sa Social Watch Philippines. Is, di ba? Kasi ngayon, very controversial, no? Yung budget. No? So Sir Alce, no? Sa katagalan mo na dyan, no? Sa Social Watch Philippines, no? Gaano kahalaga, no? Ang budget, no? Sa bawat taon, sa isang bansa at sa mga mamayan nito, Sir Alce. Ang pambansang budget o ang budget, no? Mapan-national yan o local. Yan po ang ayan ang peso equivalent po, no? Ng mga commitments, ng mga campaign promises po ng ating gobyerno. So, kung meron development plan ng gobyerno, kung meron pong campaign promise ang ating mga politiko, ay dapat yung nagre-reflect po sa ating pambansa o sa budget mismo, no? Sa government budget. Ay dapat po yan ay nagre-reflect. Nito, Sir Alce, ibig sabihin nito, pag yung mga pinapangako, no, ng ating mga legislator, no, hindi ma-reflect, no, sa ating pambansang budget, ibig sabihin, no, hindi sila totoo sa kanilang pinapangako. Ganun ba 'yon? Tama po 'yan, So kumbaga nakikita po sa budget ang totoong prioridad ng gobyerno. And Alce, gusto ko lang itanong more than anything, itong ating budget should be a reflection of kung ano yung ipinangako ng ating Pangulo at sinabi niya doon sa kanyang SONA, di ba? Tama po 'yan. Kasi kung gusto ko lang sanang i-refresh yung memory ng mga tao na sa kauna-unahang pagkakataon sa buong history ng mga SONA na yan, ngayon lang nung last year noon pa lamang nabanggit ang mga may kapansanan ng Pangulong Marcos, ni Bongbong Marcos. Noon pa lamang na isama sa priority. So parang nalagay na tayo sa papel. Nabigyan na tayo ng prioridad at ng atensyon ng gobyernong ito dahil kasama tayo mismo sa SONA. Binanggit yan sa 3 areas. Health, sa employment, at saka education. Ito ba ay nare-reflect dito sa ating budget? Yun po yung makikita natin later, no? Ang ganda, magsisegue na dyan, no? Si Sir Alce, no? Kasi minsan may sinasabi na, sabi-sabi lang yan, no? Sabi nga namin ni Sir Alce, baka paper victory lang yan, oral victory lang yan, or paper victory lang yan, no? So, Sir Alce, no? Ano ang obserbasyon mo? No? Nag-reflect ba ang sinasabi, no, ni Pangulong BBM, no, sa ating 2026 budget para sa sektor ng may kapansanan? Opo. Pwede po tayo magsimula doon sa slide 7, no? Doon sa observations natin sa national budget. Bago tayo dumako talaga doon sa sa budget ng sektor ng may kapansanan of persons with disabilities. Tayo po ay pumunta muna doon sa sa overall, no. Medyo macro muna ito, no, na pagtingin sa ating national budget. So makikita po natin sa ating pambansang budget na itong 2026 natin na mas mataas o pinakamataas ang nakuha ng DepEd, no. Although ito pong mga nakaraang taon, lalo ng 2020, kaya nilagay ko pa rin yung 2025,
Kaya makikita po ninyo na mas mataas talaga na, no, yung budget ng DPWH, no, along the years. Pero dahil din sa ating concerted effort sa panawagan po natin at pag ano po natin, no, sa publiko, ay talagang napakorek natin sa gobyerno yung kanilang mga ginawa na kasi talaga nagbo-bloat na talaga yung PPWH budget, no, throughout the years, no, especially itong mga nakaraang taon. At ngayon, 2026 budget po ay mas mataas na yung budget ng DepEd kaysa sa ibang mga ahensya, no, dahil matatandaan natin na sinasabi sa konstitusyon natin na dapat mas mataas ang budget ng edukasyon, no, sa ating sa ating mga sektor, no. At yan po yung mga iba pang mga ahensya, DILG, National Defense, yung health po pang-5, no? Yung social welfare ay pang-6, tapos agriculture po pang-7, tapos DOTR naman o transportation ay pang-8, yung SUCs po ay pang-9, no, 138 billion. At syempre po yung judiciary ay nakakuha na 68 billion. Yung SUC state, Sir Alci, SUC is state universities and colleges. Yes po, state universities at colleges po yan. So yan po ang top 10 agencies. Pero lagi natin sinasabi, syempre top 10 agencies po yan. Pero maganda rin actually tignan yung mga budget dun sa medyo mas mababa, yung lampas dun sa top 10. Diba? Kasi doon po makikita na mas less yung priority ng gobyerno pagdating sa ibang mga ahensya. No? Teka, O sa ibang Alce, mga aspekto. Opo. yung bang budget mo din sa SUC, hindi kasama UP dito, no? Kasama na po ang UP system dyan. Kasama na Sa rito sa 138. SUCs? Okay. Yes, opo. So yan po. Yung next slide po natin, ibabanggit din lang talaga natin. Dahil sinasabi nga ng gobyerno na talagang naabot na yung 4%, no, ng spending benchmarks for education, no, sa taong ito. Pero kung titingnan natin sa mahabang panahon mula 2017 to 2021 ay hindi talaga pumapalo ng 4%. So kumbaga, kung sa konteksto lamang, ay first time lang talaga natin na abot yung 4%. At kung sa mas mataas, mas malawak pa na konteksto, ay minimum lang actually yung 4%. Ang sinasabi nga dapat ay hanggang 6% sana ng gross domestic product sana ang spending o budget for education. So sa kontekstong Sir yan Alce, ay Sir Alce, masasabi ba natin na nagkaroon ba ng influence, no, ang ginagawa ng na Social Watch to advocate for a more higher budget on education? Opo naman. Meron tayo diyan impluwensya. Siyempre, may iba rin mga grupo din na nagpo-push para po may papapakyat ang budget para sa edukasyon, no? Pero sinasabi natin na kulang pa rin talaga ang ginagawang effort ng gobyerno kahit na sinasabi nila na naabot na yung 4% of the GDP. Pero titingnan natin yung konteksto para sa mahabang panahon ay hindi pa din talaga natin naabot yung spending benchmark para sa education. Pero yun pa rin, meron pa rin tayong effort na syempre na pinupush pa rin natin na sana ay na po yan, maging consistent na sa pag-allocate po ng mas mataas na budget sa education, especially po dito sa ating learning crisis na nangyayari at yung mga mga findings ng EDCOM too, no? Mahalagang ma-bring up talaga yan dahil oo. Alce, meron lang ako sanang gustong tanong. Nabanggit mo na rin lang yung EDCOM na yan, ano? Kasi kakalabas lang nung EDCOM report 2. Ito daw ay para sa 2026 to 2035. Mainit pa, ma'am. Mainit pa. Ang report ng Alce, tapos na yung approval ng 2026 budget. So paano magre-reflect itong mga priorities na ito na sinet ng EDCOM sa mga susunod na budget, sa mga susunod na taon na budget tungkol sa edukasyon, labor, at kung ano-ano pang mga pangangailangan ng kasi yung Social Watch, ang tinututukan nyo naman ay hindi lamang edukasyon, hindi ba? Lahat ng mga areas at sa mga iba't ibang areas na ito
ay paano natin matitiyak na nahandoon sa loob ang para sa mga may kapansanan? Paano natin yan makikita? Oo. Yun nga po, syempre pinag-aaralan natin no, yung detalye noong pambansang budget natin. Hindi lang syempre doon sa malalaki ang alokasyon, no, tulad ng halimbawa yung construction po, yung basic education facilities. Yan yung mga matataas ang budget no. Pero yung sinasabi para ito yung isa pinupush lagi ng INET yung mga budget para sa MEBs no, yung marginalized, excluded and vulnerable within education halimbawa. So kaya tayo kasama ng INET halimbawa ay pinupush natin lagi yung budget para sa inclusive education, madrasa education, special needs education halimbawa na kung titignan natin ay napag-iiwanan doon sa pangkalahatan na budget no ng DepEd. So yun po yung tinitingnan natin no sa ating mga kasama rin sa Alternative Budget Initiative na hindi lang kung hindi lang doon sa mga sa mga parang big ticket items kung tawagin at doon din dapat doon sa talagang yung dapat kasi di ba ang gusto natin ay no one left behind sa edukasyon o sa iba pang sektor natin kaya yun ang ating pinupush na mas malagyan pa ng mas mataas na alokasyon. Pero Alce, sorry pakihimay mo lang para sa ating mga nanonood na hindi masyado nakakaunawa. Paano nyo ipinupush? Paano tumutulong ang Social Watch na i-push itong mga initiatives na ito para sa mga may kapansanan sa budget? So syempre po ang ginagawa natin dyan, syempre kasama namin kayo no. Yung ating Persons with Disabilities Cluster halimbawa para sa sa pag-formulate po ng mga programs no. Ang Social Watch ay nandito para magbigay ng parang technical assistance dun sa parte ng costing halimbawa no, yung costing no. Pero syempre programa, hindi galing po yan sa inyo no. Dahil kayo po yung talagang mas nakababad sa sektor. At syempre tayo po ang ginagawa lang natin ginagawa din naman natin ay syempre ay tinitingnan natin sa budget no sa GAA kung ano po yung kaakibat na budget item no doon sa ating mga programang pinupush halimbawa sa ating Persons with Sino yung Disabilities. inyo? Sino yung sinasabi mong inyo, Kayo, Alce? Mga organisasyon? Mga tao? kayo po, Ma'am mga Celia, organisasyon natin. mga kasama, no, Ma'am Celia, okay. May Mm. iba kasi cluster, no, ang Social Watch. So actually, may cluster doon na persons. Opo, may cluster tayo. Yes. Yun yung dapat Tama po natin yun. i-explain. Kasama tayo doon, Ma'am Celia. Yes. No, nandun But kami ni hindi, yun ay Gina. hindi masyadong naiintindihan ng ibang tao. Oo. Tama po yan. Yeah. Opo. Okay, Kaya, so, Kaya po, i-explain ko lang din para sa ating mga rito, mga nakapanood, no? So yung Social Watch Philippines, syempre kami po yung organisasyon doon, no? Pero kami din ay network ng mga organizations, Yes, no? Tulad yes. ng syempre yung PPCW, halimbawa, no? Philippine Partnership. Tapos So halimbawa nakikitrabaho kayo sa iba-ibang Light organisasyon. Haven. Yes. Yes, nakipagtrabaho tayo sa iba't ibang organisasyon, no? Tapos halimbawa CBM din, Yes. Tapos dati si Calauro pa, naalala ko, no? Ayun, so marami tayong marami tayong mga organisasyon na tayo nag-work with, no? So yun po yung ating ginagawa. Syempre para maging informed din yung ating mga proposals sa sektor halimbawa, no. So ang pinaka-example talaga na lagi ko na iisip dahil nga ito yung matagal natin pinupush ay yung learning materials, no, for learners with disabilities, no. Yun yung 100 million na budget. Actually, Ma'am Oo. Celia, ilang taon na natin yung pinupush yung about Yes. sa learning material. Nawala Sige. pa rin. Oo. Kaya nga po, Sir Alce, okay. Titingnan siguro natin, Sir Alce, yung isa specific na mga department, no, Sige po. wherein, no, nakalans, no, ang mga persons and children. sige po. Kasi ready to, mga ka-inclose si Sir Alce. May mga Opo. prepare to na PowerPoint slides. Opo. Punta tayo sa slide 16 kasi doon magsisimula talaga yung inisa-isa natin, no, yung mga ahensya, no. So yung sa slide 16 natin, bago tayo dumako doon sa 2026 budget, kasama din sa mga pinush ng Social Watch, no,
yung pag-include ng learners with disabilities doon po sa learner protection issues, doon sa skill building component ng child protection program ng DepEd sa 2024. So nagkaroon po tayo diyan ng budget na 2 million, no? Nakalodge po 'yan sa Child Protection Program 2024 po 'yon. So ang nakalagay po doon ay budget po para po sa learners with disabilities na skill building session para ma-integrate yung yung disability o learners with disabilities rights, tapos yung child protection issues, no. So yun po yung ating nagawa for Actually, no, Sir 2024. Alce, Ma'am Celia, no, in-invite ako dyan, no, para magbigay, no, ng session, no, on Yes. persons and children with disability. So, totoo naman, no, nagplano naman at isa yan, Sir Alce, no, sa mga napanalunan no natin, Yes. no, na makasama Opo. mismo doon, no, ang learners with disabilities. Opo, kasi kasama nung nasa tayo nun, 'di ba? Nasa Northfield pa tayo nun. Nakapagdaos tayo ng mga ilang dalawa yata na consultations with the children talaga, no, learners with disabilities. Kasama ang DepEd na Learners Rights and Protection Office. Meron din silang kinatawan o representative po doon. Kaya din natin na-push po yung budget na yan na 2.017 million. So yun. Yung pangalawa po dyan na previous gains natin sa ating sector ay, doon muna po sa previous slide, ay yung napapasok natin yung disability support allowance doon po sa sa social protection plan ng DSWD. So nakalagay po yun sa implementation matrix. So may mga maraming meeting po yan, no, with the DSWD subcommittee on social protection. Yun yung SCSP. Tapos yun nga, pinost natin na mapasok ang disability support allowance dun sa implementation matrix. At naipasok naman po. Ayun. So ang kailangan lang gawin nga ay syempre dapat malagyan talaga yan ng budget. At yun naman ang inaasikaso ngayon ng Life Haven, lalo na sila Sir Abner, no? Sila talaga yung nagpo-push po ng yung disability support allowance na talaga maisa batas. At nakapag din ako noon parang na-consult din po ako kung saan pwedeng kunin yung fund sources para dyan. So yun po. Yeah. Ako, Sir Allen, kaya magbibigay ng update yan, no, si Doc Gina Manalaysay. Kasi isa siya sa mga nag-attend, no, ng roundtable discussion, I think yesterday lang. Sige, Sir Allen, go. Proceed po tayo sa next. Sige. Sige po, yung sa next slide po natin, ito na yung mga so sa DepEd, ito po yung mga budget, no, na related sa persons with disabilities na talagang may budget line item na talagang nakaalaan. So firstly, yung special needs education, tumaas yung budget nila na from 850 million ng pag NEP pala, papaliwanag ko pala muna, no. Pag sinabi pong NEP amount, yan po yung National Expenditure Program, yan po yung proposed budget na sinasabit ng Pangulo sa Kongreso. Yung HGAP po ay House General Appropriations Bill, yan po yung version ng Kamara, no, or ng House ng ating national budget. Yung Senate amount po naman dyan ay yung Senate version naman ng ating pambansang budget. At yung BICAM/GAA kasi basically kung ano yung pinapost, kung ano na yung final na amount ng BICAM, hindi naman ang papasok sa GAA unless mavito. So yung BICAM-GAA, yan na po talaga yung final na General Appropriations Act, so batas na amount, no? So yun pala, papaliwanag natin. Kasi yung ABI proposal po dyan, yun yung proposal ng ABI. Usapin pa natin ABI, pag DepEd, yan po ay INET Philippines o yung education cluster, no? So yan. So for DepEd, special needs education, so tumaas yung budget from 850 million naging 1.04 billion, no? Wow, For so 2026. ang laki pala ng budget ngayon, no, sa SNED. Diba? Opo, malaki po ang budget na yan. 1.4 billion pesos. 1.04. Lalong mas 1.04 malaki yung dapat billion. bantayan kung saan pupunta yan. Tama po yan. Yun po ang ating Tama, gagawin okay. ngayon. Kasi dahil yan ay nandyan na, batas na po yan, no? Ang ating role naman na ngayon ay bantayan, no? Mag-monitor ng implementation ng ating mga budget, no? So, yung pangalawa po, yun naman po yung pag-convert Selga. ng... Sige po.
gusto natin, Celia, yung pangalawang item. Pinag-uusapan natin ito parati, no? Ang ILRCs or ang Yes. Inclusive Learning Resource Centers, Ma'am Celia. Tama po. Oh, Sir Alce. Opo, explain ko lang muna po yung amount, no? So, dahil nga sa batas ng Inclusive Education Law ay nagkaroon ng ng initiative na i-convert yung SPED centers natin sa Inclusive Learning Resource Centers. At nabigyan po yan ng budget ng 209 million pesos. Ang ABI proposal ng INET ay 500 million pero hindi natanggap eh. So basically kung ano lang yung nasa NEP o sa proposed budget, ay yun lang din po yung pumasa sa ating GAA. So 209 million po yan. No? Yan, nasa yun, nasa taas. Opo. Then yung pangatlo, yun na po yung sinasabi natin kanina, yung 100 million, no? Na learning resources for learners with disabilities na nakalodge po yan dun sa textbooks and other instructional materials. Yan, Ma'am Cel, kinalulungkot. tagal na yan, yung 100 million na para Opo. learning resources. Every year po may 100 million. Kaya lang kasi problema po dyan implementation, no? Parang hindi yata kasi na-implement po yan, ano? Kung daw nagkakamali, no? At Kaya- hindi natin alam, Sir Alce, kung saan na ba napupunta yon yung ilang Yun! taon na Yun! 100 million. Opo, kasi supposedly dahil may budget yan at lagi namang every year nandyan yan, parang ang assumption ay nagagastos net po nila yan. Kasi Ayun kung ang di mga- naman hindi na sila nagagastos po yan, ay tatanggalin yun ng DBM, ano? Ayun na pero yun nga. nakakatakot dahil nga meron ngang malaking budget ngayon. Baka kung saan-saan mapunta. Yes, so kaya mahalaga po nga yung role natin po dyan na magbantay, no, ng paggastos po dyan, ano. Pero ang kinalulungkot lang po natin dyan kasi nung sa wording po kasi ng original sa NEP, may nakalagay kasi doon na universal design. Susunod, magko-comply sa universal design. Pero dito sa ating special provision na pumasa sa GAA ay natanggal yun. Kaya yun ang ating kinalulungkot nga, no? Kasi di ba mahalaga nga lalo na sa ating mga persons with disabilities, mahalaga yung konsepto ng universal design po, ano? Tama po ba yun? Yes. Oo, Tama, dahil yun ang tama, Sir magdedetermine. Alce, no? Dapat naka-universal design programs and services, no? Ang mga learning resource materials natin. Opo. Yun yung kasi Alam namin, Ma'am magdedetermine. Celia. Kasi paralin si Ma'am Celia doon sa US. Opo. Yun kasi yung magdedetermine yung universal design ng learning materials kung ang mga batang may kapansanan ay ma-accommodate sa regular classroom. Opo. Okay, Mahalaga. sige. So, Siguro po Sir mahalaga. Alce, Opo. yan yung sa Department of Education, no? Saan Yes pa? po. Saan pa? Kasi medyo kunti na lang yung time natin, Ma'am Celia. Ang ganda ng Sige, diskusyon sige. ngayong hapon eh. Sige po, opo. Sige po. Pero yun lang nakakalungkot talaga kasi yung kung titignan po yung mga susunod na na slides natin. Pagdating po sa iba sa basic education facilities, meron pong mention ng halimbawa dun sa susunod na slide ay yun nga, installation or replacement of disability access facilities. Kaya mahalagang bantayan kung talagang i-integrate, i-incorporate po nila yung mga aspekto na yan pag nag-construct ng mga schools, no, at mga technical vocational laboratories. O yan, So, yun pasok ka na dyan, Oo. Raniel, kasi kayo yung nag-monitor na kahit isa doon sa mga eskwelahan, walang sumusunod sa design. Actually, no? Actually, alam din ni Sir Alce na pinag-usapan natin ito kasi no, nung nandoon ako sa Northfield, no, naganda talaga, no, ang Northfield, ang consultant pa natin dito, si Architect Don De Vera, no, ilang public school ang pinuntahan natin at mga municipal building, no. Unfortunately, Ma'am Celia, Sir Alce, lahat yon ay hindi compliant, Yes! no, sa BP Yan na nga. 344 Opo. hanggang ngayon, Ma'am Celia. Alam mo, Opo. itong ang EDCOM report, I was trying to scan, yung wala nga silang specific mention doon sa structure, kung paano magagamit itong inalalaan nilang budget sa education. And wala, ang sinasabi lang nila yung provisions doon sa Inclusive Education Act, pero hindi specific ang reference. Kaya ang hirap, tama nga yung sinabi mo, Alce, ang laki ng pera pero hindi mo alam
kung saan mapupunta kasi tinanggal yung provision for universal design. Tama po. Paano natin yan masasabi na hindi yan compliant dito? Wala na yung provision na yon, di ba? At Opo. at ang isa pa, wala silang mention tungkol sa learners with disabilities doon sa Tibet, yung para sa Opo. mga vocational programs Tama po. sa higher education. At yung employment ay hindi ko alam yun. Mukhang lalong Opo. wala. Opo. Yeah. Anyway, no, meron pa bang nakalodge Opo, na sige po. budget, Sir Alcin, sa inyong Sige po. departments? Para Opo, ipakita lang din ng natin, ating ano? mga tagapakinig. Yes. Pero yun nga, mahalaga rin na paliwanag. Kasi po, ang nagtatanggal po niya ay Kongreso eh. Ay, Yung naku. universal design. So mahalaga mapaliwanag po natin sa ating mga legislators na mahalaga po yung language na yun. Para maging totoong accessible yung ating mga schools, no? For example, here. So kasi sa ano next yun, slide po natin. Hindi tayo naimbitahan sige. dun sa... Kaya nga po. Opo. So yun, sa mga susunod na slides po natin, siguro pwede natin laktawan na yan kasi nalalagay lang po dyan sa mga basic education facilities na yan, yung mga schools, no, yung mga wash facilities, yung mga school desk, ay mayroong all access facilities for persons with disabilities. So kailangan talaga lang natin i-monitor yan, yung aspekto ng accessibility sa ating mga learners with disabilities. And Yung susunod po dyan, I'll say, sandali lang. And again, Ako. paano mo i-monitor? ayun, paano natin i-monitor? Tayo po ay makikipag-engage po doon sa opisina na in charge po doon sa basic education facilities. Magkakaalam ko po ay kung doon nagkakamali ay admin yata, no? Administrative division, no, or bureau, no? So I have to check on that. No? Okay, good Pero- luck. Para kung magkakaroon tayo ng access dyan, baka hindi tayo papasukin, hindi tayo bigyan ng access sa information. Oh, yun lang Ma'am yun lang din po yung Celia, mga yun lang din po yung mga challenges kaya nga, talaga. Ma'am Celia, dapat natin kaibiganin, no? Iba't ibang bureau doon sa DepEd, no? Dapat maging mabait tayo sa kanila. Pero syempre, mabait at saka porsigido tayo. Kasi baka makalimutan ulit nila tayo, Ma'am Celia. Pero hindi lang yun, Ranil. Mm. Kailangan talaga merong grupo na talagang tututok dyan para masundan kung tama ba yung kanilang ginagawa. Otherwise, talagang mawawala lahat yung perang yan. Yeah. Hindi, Ma'am Celia, no? Aking isang kaibigan dito sa Inclination, no, si Kuya Art, no, ay nag-monitor sila, no, ng isang inclusive learning resource center. Sige na, next slide na tayo. Wala na tayong Opo. panahon. Oh. Opo. So yun lang din, yung susunod dyan kasi DPWH na eh. So yun ganun din, construction siya, rehabilitation, no, improvement of facilities for persons with disabilities. Nakakatakot 510 million yun, no? 510 million. Tapos po, ang nakakalungkot dun sa DSWD na budget, no? Sa DSWD budget, meron kasing item dun eh, assistance to persons with disabilities, no? Sa DSWD na yun, no? Sige, next slide pa. So yung po dyan, yan no, yan yung nabanggit ko kanina, 510 million DPWH, no? Construction of facilities for persons with disabilities. Pero nakalampa din yan dun sa elderly, senior citizens, including gender responsive facilities. O kaya yun po ang problema natin sa maraming mga items din for persons with disabilities, nakalamp yan sa ibang sektor, no? Yun. And then yung next slide natin, meron budget na nag-iisa, assistance to person with disability, pero napakaliit, 7.8 million. Sa ano ang mararating ng 7.8 million, no, sa populasyon ng ating mga taong may kapansanan, ano? So yun. Alcin, Sir Alcin, nakalodge to sa Office of the DSWD Secretary po kasi yan. nakasulat yung OSEC. Yes, OSEC po yan, no? DSWD po yan. Pero Alcin, maliit lang po yan na budget. pagka ngayong nabanggit mo yung previous previous item na nakalump with other that is for the 2026 budget. Ngayon, sa Yes. susunod na taon, meron ba tayong pag-asa na yan ay maihiwalay o malinaw na makita kung paano yung proportions? Opo, pero yun nga, kailangan talaga mag-engage dun sa ahensya, no? Sa sa DPWH, dapat hanapin natin kung ano po yung program office concerned
yan po yung engage natin. Doon sa Yun. susunod na mga budgeting years, ibig ko sabihin. Actually, pwede na po nga ngayon dahil 2026 budget na, pwede na tayong mag-engage, no? At saka, syempre, Oh. 2027 budget, next year na yon, pwede din tayong mag-engage na rin, no? So, Kaya gano'n nga naman po ang Marcel ating budget yan, process. no? Dapat talaga palakasin natin no yung ating grupo, no yung sector natin na makipag-engage, no? Kasi dapat talaga Sir Alce, 'di ba? Maintindihan natin, Oo. bigyan natin ng panahon, no? Tama. Kung gusto talaga natin no masuri, no ma-monitor, no ang budget na nakalaan sa ating sektor. Pero okay, Sir Alce, Bago mo no? iwanan yan, bago mabitawan, yun nga ang importante, kailangan nating mag-engage pero hindi karamihan sa mga ating mga organisasyon ay hindi nila nga alam how. And doon dapat tumulong Ay, talaga yung social Kaya nga, watch. Ma'am Celia, Mm-mm. nandito ang Social Watch, Yes. Abi, no? Para Yes. tutulong sa atin. Kasi yung tanong ko nito, yung next natin tanong kay Sir Alce, ano ba Oo. yung budget process, no? Yan. Mapaghandaan sektor ng may kapansanan. Yes. Okay. Opo. Kailan ba ito Opo. magsisimula? Mhm. Opo. Siyempre, yung sa mga susunod na sa slides po dyan, yan po yung mga listahan. No? So, pwede natin balik-balikan yan. Pero ang mahalaga po dyan din kasi, bago ko pumunta dun sa budget process, ay yung general provision po dun sa accessibility para sa mga Filipino Sign Language interpreters. So, mahalagang bantayan yun. Kung ma-implement sana na magkaroon na ng FSL interpreters po at accessible materials po sa lahat ng public transaction services at saka facilities involving the deaf. And Yun. sasabihin ko lang Alce ha, kasi Opo. alam ko talagang buo ang suporta ninyo dyan sa FSL. Pero sana bigyan Opo. din nyo ng pansin yung ibang mga ways of communication, hindi lang FSL kasi yung mga ibang may kapansanan natin ay hindi pwedeng FSL lang. Opo. Yun ang gusto rin namin mas maintindihan pa kaya pumunta Yes. sama po kayo sa ABI meetings. Ayun, para ma-push po natin 'yan at bibigyan natin ng budget. So yung pong natin, so I think yun na yung slide anong slide yun? Slide 32, yung ating sa budget process na. So yan po yung budget process natin. Magsisimula para maganda kung may visual din, no? So yan, so yung budget process po natin ay nagsisimula sa budget preparation, no? Okay. Budget legislation, budget execution, at budget accountability and audit. So ito po, halimbawa 2027 budget ang ating i-engage po ngayon, ano? So yung budget preparation ay sa unang 6 na buwan ng taon po yan, no? So January to August. Mahalaga dyan pala makapag-engage na tayo, no? Sa budget preparation stage. Sa mga ahensya, no? Yung budget legislation phase, pagka meron po tayong mga proposal na hindi pumasok sa agency budget proposals, tsaka doon sa National Expenditure Program, yung proposed budget, ayun po yung ating ipapush na dito sa ating budget legislation with the legislators, no? Sa Kamara, sa House, tsaka po sa Senate. No, yan naman ay August to December of the current year, no? So of the previous year pala, 2026. So kapag patapos po niyan, no, yung buong taon na yan, makapag-engage tayo sa buong proseso ng ng budget preparation, budget legislation. Yung susunod naman diyan ay budget execution na, no? So halimbawa ngayon, 2026 budget, no? Mahalaga rin na makapag-engage sana tayo kung meron tayong capacity to do it, na makapag-monitor tayo ng budget, no, ng 2026 nakalagay sa 2026 GAA. So for 2027 budget halimbawa po dito, yung buong taon naman is January, halimbawa to December, mahalaga makapag-engage tayo dyan in terms of budget execution with the agencies. Tapos po, pwede rin tayo makapag-engage sa budget accountability and audit kasi mayroon tinatawag na Citizens Participatory Audit. Yun, no? So January to December na yan, nasusunod na taon kasi after the fact na po kasi ang ang audit, no? Pero Paano nangyayari yan, Alce? Pero yung accountability kasi nangyayari na rin yan kasi within the year mga in-year na mga budget monitoring reports. So pwede na natin mapag-aralan yan. Pero yung audit po kasi ay after the fact talaga yon, no? So nangyayari na yan pagkatapos ng 2027 budget, 2028 magsisimula yung audit. At tayo pwedeng sumali as Citizens
citizen monitors o citizen auditors ang tawag nga nila doon, nakasama ng mga state auditors doon po sa citizen participatory audit. So COA po yun. Yun nga yung tinatanong ko, paano nangyayari yung citizens participation audit na yan? Saan? Online ba yan? Yan ba ay by invitation? Paano nakakasama mga tao dyan? Yan po ay mekanismo na yan na available sa COA. So tayo, as Okay. citizens, ay pwede tayo pumunta sa COA at tayo ay mag-signify na interest natin na Or as organizations. maging organization na maging maging citizen auditors ng specific na proyektong gusto nating ma-audit, no? Nakasama din siyempre doon sa i-audit ng COA. So yon. So, Sir Alce, no, sa lahat ng proseso no ng paggawa ng budget, sinasabi natin no na dapat kasama diyan no yung bawat sector no when it comes Yes. sa budget for persons with disability, dapat no alam yan kasama diyan no ang sektor ng persons with disabilities at kaya Yes. palakasin din Sa natin no lahat. yung ating sektor. O nandito na rin si Doc Gina. Eh, Yung kasama Doc Gina. natin, no, last Ayun. na workshop, no, Social Watch Philippines. Opo. Ayan. Mabanggit ko lang po, Karanil, no, mahalaga na makapag-engage tayo sa lahat ng stages. Diba napakita ko kanina, di ba? Papakita niyo muli yung cycle, budget cycle. Yes. Dapat sa every stage noon ay dapat meron tayong participation. Yun. How? Makapag-participate tayo sa budget preparation. Sabihin tayo makapag-propose ng alternative budget proposals. Syempre may katuloy yan sa budget legislation, yung mga hindi natanggap, nabanggit ko kanina, yung mga hindi natanggap sa budget preparation sa mga ahensya ay ilalagay pa rin natin sa mga legislators. Pagkatapos po niyan, i-monitor natin yung mga budget wins natin, no? Sa budget execution naman po yun. Yun nga At sa kasi. budget accountability naman ay mare-receive na pagka nagkakaroon nag-propose na ng reports ang ating mga ahensya, ay syempre pag-aralan natin yung mga mga budget accountability reports. Tapos syempre yung audit, yun na po yung citizens participatory audit. Yes po, Ma'am Celia. Oo, yun lang nga yung gusto ko sanang ma-stress sa ating mga nanonood at sa para sa kanilang mga organisasyon. Paano talaga sila makakapag-participate in every step? Kasi hindi man pwedeng mag-volunteer na lang, participate. Tama. Kung hindi, how? Where? Paano ka tatanggapin? Ano ba yung Opo. mga kailangan mong mga requirements para makaparticipate? Yes. Opo. Mahalagang Siguro, mahalagang tanong Celia, yun. no, Mahalagang tanong yun. yan Mhm. din no yung challenge no sa Philippine Coalition no on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. So, dapat no pag-uusapan din natin yan no nandito naman kasi no ang Social Bits Philippines abi no na tutulong sa atin pero no nagsisenyas na yung ating director no pero siguro bago tayo no dumiretso pakinggan muna natin yung ating mahal na doktora kasi may may update siya no about sa kanyang ibabalita sa atin no at may kaugnayan din ito sa ating pinag-uusapan no Doc Gina Manalaysay. Yes, magandang Or hapon po sa balita? lahat. Meron po tayong show na video. Ito po ay tungkol sa roundtable. Sige, JM, please. Alaysay from Opinion sinususugan ko po yung sana hindi tayo sa indigent pumunta ulit kasi ever since yan ay nagiging polisiya. With due respect po, I don't know if I have to tell this, kung nagkakaroon tayo ng malaking corruption, bakit kinu-question natin na maging rights-based ang approach po natin sa sektor, sa persons with disability. So, sana po pantay-pantay. Total may facing naman po siya. Makakabuelo na siguro ang government by that time. So, with due respect po, ayaw natin na indigent yung mabigyan ng diin sa sa batas na to. Thank you. Ayan, Karanil, Ma'am Celia.
Ito po ay nangyari nito lang Monday sa roundtable discussion or RTD about the Disability Support Allowance Substitute Bill sa House of Representatives. Ito po ay nangyari ng January 25, initiated by the Special Committee for Persons with Disabilities headed by OIC COMSEC Chona Del Valle. There is one provision na ang mabibigyan lang kasi ay mga indigent with disabilities. May 3 phases naman yung ating inilalahad na nasa substitute bill. The first phase is the children with disabilities and those adult with severe disabilities. Ito alam to ni ni Alce. And then after 3 years, yung second phase naman po ay para sa mga indigent. So mabibigyan din sila, it's just that not prioritizing them. And then the third phase po, at sana nga matupad na, yung all persons with disability na. Thank you very much, Sir Ranil and Ma'am Thank you, Celia. Doc Gina. Salamat. Okay. Pero may after this ba? Kasi committee yan. No? Mhm. Kailan kaya, Doc Gina, yung magkaroon na ba ng second reading? Ang second reading will be in Feb 15. So, marami kasi binago doon sa mga provisions. Super dami talagang binago. Kasi parang, alam niyo na, it came from the congressman and yung bosses natin ng sektor, yung gusto nating marinig. So, Feb 15 po at maiimbitahan pa din ang inyong lingkod kasama sila Abner Manlapas at ibang mga advocates. Okay, maraming So- salamat. No? Maganda talaga no, na nandoon no, ang iba't ibang kinatawan no, ng mga persons at children with disabilities. Yan po, si Gina Manalaysay sa ating Include Balita. Maraming Thank you. salamat. Sige. Sir Alce, ano ngayon no, yung pinaka-challenge mo, no? Challenge mo sa sektor na may kapansanan at yung panghuling mensahe mo. Opo. Maging mas aktibo tayo. So dito na yung platform natin eh. Yung Social Watch, Alternative Budget Initiative, ito yung ating platform para ma-push natin yung mga gusto nating mga programa ng ating sektor ng may kapansanan, no. Kasi kami tutulong tayo pagdating po sa kung paano mai-convert no into budget, no, costing and budget yung ating mga programa. So, kailangan Pero syempre lang- manggagaling pa rin sa inyo yun eh, yung yung wisdom tsaka yung kung paano talaga yung program components, no. Especially halimbawa nabanggit nga ni Ma'am Celia kanina, no, yung syempre hindi lang FSL, syempre halimbawa sa mga sa mga blind deaf, no, tama po ba yun, no? Parang gano'n, no, na mga Deafblind, Sir Alce. anong tamang term? Deafblind. Baliktad. Blind, ayun, deafblind, ayun. Mas madali sabihin. Deafblind, ayun, no, ng Yan. mga constituencies natin, ano. So yun po, mahalaga rin syempre sa amin kasi learning din namin yun. At para mas maging inclusive talaga tayo, no, sa ating pagpo-push, no. Pero mahalaga talaga sa ating sektor maging mas aktibo tayo. Sana dito naman kayo para tumulong din sa Yun. inyo. Oo, sa pagdating po Alce, sa budget Ang kailangan literacy, lang bang budget gawin ng budget Kasi ang budget kailangan lang bang building, gawin ng ganyan. ating organisasyon ay makipag-ugnayan sa Social Watch para matulungan nyo sila? How to Yes do? po, Yes. mag-attend po tayo ng mga ABI meetings, yan. Parang gano'n na, no? Mag-attend po tayo ng mga ABI meetings para din ma-share po ninyo yung inyong agenda sa amin. Saan yung Kasi aming mahalaga meetings maintindihan mo? namin yun eh. Po? Saan? Online ba yan? Magtatawag po, pwedeng online, pwede ding, pag medyo mas malaking ABI gathering, all ABI, tawag namin ay all ABI meeting, medyo yan, syempre mas, face-to-face po yan, ano. O sabihin mo lang Tapos, yan sa syempre, amin, may mga i-advertise din. namin yan. Tapos may mga din, syempre, no, syempre kami yung overall, pero syempre sa cluster sana, meron din sana magko-coordinate, ito parang inaano ko na rin na Karanil, no, na para mas mapastrengthen natin yung ating persons with disabilities cluster, magkaroon sana ng coordinating organization na kayo yung magtitimon talaga. Syempre parang sa inyo muna, syempre kayo muna din, no, hain kayo ng inyong mga agenda, ano ba yung dapat i-prioritize, no? And then later on, syempre, tutulong kami pag kayo sa costing na,
sana hanapin yan sa budget, paano yan i-convert sa budget line item, yung mga ganon, no? So, yun yung Cluster magiging mo. contribution dyan ng Social Watch Philippines. Ah, Eh, sige, syempre, explain mo lang sandali yung clustering mo by type of Yes. disability ba yan? By Opo. location? yes, opo. Yung cluster natin kasi ano yan per sector, no? So, yan, education sector, health cluster, education cluster, Yes. person with disabilities cluster, social protection cluster. Yes. So, mga ganun, no? So, sa atin, pwede naman parang sa health, meron sila yung parang subclustering yung tawag nila steering committee. So, pwede naman kayong mag-convene ng ganung klase na parang per subcluster types, no? Kasi ngayon, meron din kami ngayon na child protection cluster na separate. Tapos ang nangyayari dyan, yung iba't ibang cluster iba't ibang members from other cluster ay pumupunta rin doon dahil may may specific din na na agenda sa child protection na sa iba't ibang ahensya kasi halimbawa sa DepEd, meron sa DOH, no? So kaya may mga ganun na Interlink. medyo cross-cutting yung clusters like no? So, child protection. Ma'am Sylvia, no, open naman talaga yung social watch, no. Maganda yung aking attendance diyan, no. Karate akong Siyempre, makapunta si present diyan at saka si Lisa Martinez at saka si Gina, no. Kuminsan, no, si Art, no, ay nag-attend din dito. Kaya nga, Opo. challenge talaga sa atin, no, na i-convene natin, no, i-revitalize natin, no, ang cluster ng persons with Opo. disabilities. Opo. Sir Alce, especially last Karanil mo kasi na, no, opo. Especially kasi Karanil ngayon kasi 2027 budget kailangan natin i-engage natin 'yan. At ngayon kasi magsisimula na yung budget preparation ng mga ahensya. yes, okay, sige. Thank you Doon. so much, no, Sir Alce, no, yung last message, no, may message ba sa ating pamahalaan? No, sa sector Opo. mismo ng persons Sa with sector. disabilities. Sa sektor mismo, nawa po ay magkaroon pa kami ng mas ugnayan pa sa inyo, no? O sa atin, syempre kasama din ako dun. Sa inyo. Pagdating po syempre sa pagtatapuin kasi natin yung budget tsaka yung programa, yung sektor, no? So yun yung mahalaga. And sa gobyerno, syempre, sana po mas mabigyan pa ng ng priority ang persons with disabilities at yan na dapat ay ma-reflect sa budget as a dedicated budget line item at hindi lang yung parang nabanggit lamang na mention at nalulusaw kasi yung importansya noong budget para sa may kamansanan. Pag ganoon. Okay, thank you, Sir Alce. Okay. Ma'am Celia, ikaw, ano yung panghuling mensahe mo, Celia? Okay, maraming salamat. Nakikita po namin kung gaano kahalaga ang Social Watch Philippines para po matulungan ang sambayanan na maintindihan kung paanong ang mga taong may kapansanan ay makakapag-participate dito sa budgeting process. Unang-una, paano ma-access ang mga impormasyon na yan. At ang pangalawa ay paano sila makakapag-exert ng influence through yung agencies at sa pamamagitan ng tulong ng SWP kung paano naman sila magkakasama-sama at mabubuo ang kanilang suporta para sa kanilang tinatawag na nating clusters. So maraming salamat po and we hope patuloy tayong tumaas ang awareness para po sa pangangailangan natin sa pagbabuo at pagpa-participate sa budget processing na ito. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Celia. No, JF, no, yung ating public service announcement at saka for our sponsors. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David.
May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inklusyon dahil sa Inklusyon, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address inklusyon@gmail.com 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 and address it to our Inklusyon Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Maraming salamat sa ating technical staff dito sa Inklusyon. Ang ating grupo ay muling napapasalamat kay Sir Alce Kitalig at saka sa Social Watch Philippines Alternative Budget Initiative. Ang pambansang budget ay napakahalaga para matugunan ang pangailangan ng lahat ng mamayan. Sabi ka kanina ni Ma'am Celia, ni Sir Alce, ito ay nagsasalamin kung gaano katotoo ang ipinangako ng ating mga politiko sa Kongreso, sa House, sa Senado, at sa ating ehekutibo. Kung ano man ang nakalaang budget, ito ay nagpapakita ng kanilang prioridad. Ating napag-usapan sa hapong ito ang patungkol sa budget ng mga persons with disabilities. Kasi tayo ay naniniwala na dapat kasama sa prioridad ang mga taong may kapansanan. Dapat hindi tayo naiiwan at patuloy natin ang ating advokasya. Dahil dito sa inklusyon, dapat lahat ay kasama. Ang aming sigaw, inklusyon, Inklusyon, now na. now na.